Former cabinet official attorney Vic Rodriguez shares the negative results of his voluntary drug test on social media, sabi niya. Monday, April 8, 2024, bagamat ako ay nasa pribadong sektor, kusang loob ang aking pagpapasailalim sa drug test at base sa resulta ako ay negative. Ito ay susog sa aking paalala na sa mga nasa pamahalaan sa gitna ng napakaingay at hindi mamatay-matay na issue ng paggamit ng droga, simpleng hiling, simpleng solusyon, a credible drug test for all. Ayun, lead by example daw, sabi niya. Lead by example. Credible drug test for all. Okay. Mga kotsero, I want to highlight the word credible. Drug test now. Ito 6 days ago pa to. Nung una pumutok tong issue na to. Uy, una kayo dyan. Nung una pumutok tong issue na to ng pre-operation report na na-debunk na natin yan. Hello? Bongbong Marcos talaga? Bongbong Marcos talaga. But anyway, 6 days ago to, yung drug test now na yan. Ayan. So they're implying, mga kotsero, the implication is this. Number one, na yung drug test, number one, that they want Bongbong Marcos to undergo another drug test. Number one. Pangalawa, na yung unang drug test is not credible. Kailangan daw na isang credible drug test. Credible drug test daw. Okay, wait. So what you're saying, Attorney Vic Rodriguez, that the drug test conducted during the elections, during the campaign, is not credible? Gusto mong panindigan yan? Gusto nyo panindigan yan? Okay. Bago tayo pumunta dyan, as usual, tayo po ay mag-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng iyong remittance sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave, ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app. Tawag dito, ilagay nyo ba ang account details nyo dyan at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa ang kayong promo code na coach dyan sa inyong unang padala ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Not only that, wala pang remittance fees yan. So, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Naalala, pumutok kasi yung issue na yan. Itong lahat ng cocaine na to, pumutok yan sa issue na ito ng drug test. Bakit? Dahil si Duterte, campaign pa lang, sinisiraan na niya si Bongbong Marcos. Ayan. Sabi niya, Duterte claims presidential bet into cocaine. Calls him weak leader. So, noong November, umiikot tong kwentong-kwento na to. Ikot siya ng ikot. Tapos lahat, sinasabi, si President Bongbong Marcos yun, nagko-cocaine. Ano nangyari? So, dahil dyan, nag-drug test si PBBM. Nagpa-drug test siya. Marcos gets self-tested for cocaine, submits results to PIDEA, PNP, and NBI. Some of you may be asking, bakit cocaine lang? Yun lang inakusan nyo eh. Oh. Into cocaine lang eh. Yun lang sinabi nyo eh. Into cocaine. O di cocaine. Sinong sumakay dyan? Mga dilamamping CPP. Di ba si Rowena Buangson, ganyan din. May isang ganun. Oh, yun. Sila yung nagpauso nung ngiwi. Tapos, nung nagpa-drug test siya, si PBBM, may interview itong si Vic Rodriguez. Ano rin natin? Para lang alam nyo. FYI lang. Well, Mase at Jovi, wala na kaming magagawa sa mga taong may talagang puot sa puso at wala rin ako magagawa na kahit anong paliwanag doon sa mga taong ayaw mapaliwanagan, hindi ko na rin maaaring ipaunawa sa mga taong sadyang ayaw umunawa. So kung ano po yung isinabmit namin sa PIDEA, kung ano yung aking ibinigay sa NBI, kung ano yung aming ibinigay sa opisina, sa tanggapan ng punong hepe ng Philippine National Police,
yung drug result ni Bongbong Marcos. Yan na lang ho ang aming paninindigan. Okay, hirit ako ng isa pa Go. tungkol dyan sa issue na yan, Atty. Vic. Kung bigla daw magkaroon, although hindi naman to sinasabi ng COMELEC na dapat mangyari dahil wala talaga to sa batas, random at surprise, ay willing daw po ba ang inyong principal na sumailalim? These are all speculation meant to debase or binabanata nila yung naging resulta ng drug test ni Bongbong Marcos. The drug test, the standard is there. Yun ang sinunod namin. In fact, si Bongbong Marcos ang kauna-unahang nag-drug testing. Hindi naman namin alam na aabot sa puntong ganito magiging issue pala dahil nga nagpa-renew siya nung kanyang permit to carry firearm outside of residence. That's important. So as early as November 10, meron nang isinagawang test ang PNP Crime Laboratory. Sinigundahan na lang namin ito nung si Bongbong Marcos ay nagpa-test ulit noong isang araw dahil nga para maging inclusive na hindi lamang ipakita na negative siya sa shabu, hindi lamang negative sa marijuana, kundi pati dito sa mainit na pinag-uusapan na cocaine. So lahat yan, yung tatlong illegal substance na yan, prohibited substance na yan, ay nag-negative ang resulta ni Bongbong Marcos. Para sa amin, nagawa na namin yung dapat gawin ni Bongbong Marcos at tapos na ang isyong yan. Okay. May i-replay akong parte. Ito sa pinaka-umpisa. Atty. Vic, baka ito lang ang nararamdaman mo ngayon. Well, Mase at Jovi, wala na kaming magagawa sa mga taong may talagang puot sa puso at wala rin ako magagawa na kahit anong paliwanag doon sa mga taong ayaw mapaliwanagan, hindi ko na rin maaaring ipaunawa sa mga taong sadyang ayaw umunawa. Baka yan ka ngayon, Atty. Vic. May puot sa puso, ayaw maniwala, ganun. Ulitin natin ito. Wala na siya magagawa sa mga taong may talagang puot sa puso. Sakto yun saan daw? May talagang puot sa puso. Baka yan ka ngayon. Kaya ka gumaganito, Atty. Vic. Kaya ka gumaganyan. Ngayon, alam nyo mga kochero, I for one am not happy with a lot of things that happened to me post-election. In fact, kung meron man ding may puot sa puso pagdating sa governance natin, pagdating sa Marcos admin, it's probably, I would include myself, pero hindi naman puot na level nila. Kasi sila galit na galit eh. May tampo ako sa admin for sure. Bakit? Ilang beses nila akong bilalahura eh. Nilaglag ako dun sa PDS. Tapos pinatira ako sa mga vloggers nilang bayaran, etc. etc. So, may konti akong tampo. But it's not enough to do this. Bakit? Kasi alam nyo, mga kochero, iba lang siguro ang mindset ko sa kanila. Ang mindset ko kasi is, kapag nakiisa ako dun sa mga mukong na yan, mga kochero, mga tulad niya, may mga puot sa puso. Pag nakiisa ako sa kanila, ano mangyayari sa Pilipinas? Di nakiisa lang din ako sa gulo na meron sa bansa. I don't want that. Tsaka it's really not, it's not really my thing. It's not really my thing. It's not my content. Hindi ganun ang content ko eh. Ang content ko is current events. At kung sino yung nasa tama, o di siya yung nasa tama. Kung sino yung mali, di siya yung mali. Nagkakataon lang talaga ngayon, mga kotsero. Itong mga Duterte ang palyado. Hindi lang kayo palyado talaga. Hindi lang palyado. Much worse than palyado. Kasi alam nyo, I want to stress the importance of credible drug test. Kasi siya mismo nagsumite niyan, mga kotsero eh. Siya mismo ang nagsumite niyan sa NBI. So, ibig sabihin, hindi to credible? Ikaw mismo yan eh. Mukha mo yan, noo mo yan, sa NBI. Ikaw mismo nagsumite. So, being a lawyer of PBBM during that time, bilang abogado na, you should be protecting him. Even from documents that are falsified. So now I have to question.
I have to question. You're saying now na credible drug test for all, sabi ni Atty. Vic. Credible drug test for all daw, sabi niya. Ayan o. Oh, ayan o. Credible drug test for all. So ano yung una? It's not credible? It's fake. Why would you allow, as a lawyer, why would you allow your client to falsify a document? No less, isusumite pa sa agencies ng gobyerno. Parang may disconnect yata yung sinasabi mo ngayon, Atty. Vic. Naghanda ka ng isang peking dokumento para kay PBBM during the elections? Ay, parang hindi yata gawain ng matinong abogado yan, sir. Ba't mo ginawa yan? I'm sure he knows it's a disbarable offense. Alam niya yan. How can you say na fake that? Na fake yan? Eh si St. Luke's naglabas mismo ng kanilang statement tungkol dyan sa resulta ng drug test na yan. Maski sila, sinasabi nila, totoo yan drug test na yan. So ibig sabihin, nagsinungaling si St. Luke's sa ating lahat? Why are you questioning the drug test? Kasi sabi mo palagi, credible drug test for all eh. Ibig sabihin, fake yung nauna, yung ginawa ni PBBM. Is that what you mean? So you're also slandering si St. Luke's? Sinaslander mo si St. Luke's dito. Kung ganun. Not only that, binabawi mo, you're backtracking on your word. Tigilan mo yung drama mo. Sa lahat ng dadramahan mo, yung babalik pa talaga sa'yo yung pinili mo. Eto pa, may tanga-tangang nag-comment dito. Natatawa na lang ako minsan eh. Tatanga-tanga talaga mag-comment si Marlo eh. Bakit daw 2 minutes lang ang diferensya? Grabe naman daw yung drug test na yan. 2 minutes lang. Tapos kinumpara niya kay VP Sara. Na ang tagal-tagal daw bago na nakuha yung resulta. First and foremost, nakapagpa-drug test na ba kayo mga kotsero? Ako kasi regular yan kapag nung nagwo-work pa ako sa mga kumpanya. Nagda-drug test ako. Tapos, nung kumuha ako ng ng lisensya ko para magkaroon ng baril, nag-drug test din ako. Awa ng Diyos, negative naman. Awa ng Diyos. Oo. Pero mga kotsero, pag nagda-drug test ka, usually ihi ka lang naman yan eh. Ihi ka lang. So, ibig sabihin, ang sinasabi pala ni Marlo ka, ba't ang bilis? 2 minutes lang, meron na agad resulta. Okay. Debunk natin yan. Oh, ito pa, wait ah. Sigurado ba kayo na isusuko ni Dr. Maria Cecilia Fernandez Lim ang kanyang lisensya para lang makapagpeke ng drug test? Ang dami may lisensya dito, 2. Yung doktor at saka yung medtech. Para sa para sa propaganda nyo eh. Para sa propaganda nyo, ang dami yung dinadamay. Nakakadiri kayo. Totoo lang. Bakit daw 2 minutes lang? Kita nyo yan? Test method. Test kit. Test kit lang guys. Test kit. Test kit lang. Mga ganito lang yan. Test kit. 1 step. Drug of abuse test. Yan, ganito lang yun. Single panel urine test. Ganito rin sa LTO eh. Ganito rin sa LTO. Sa LTO ba matagal? Inaabot ka ba ng 1 oras para sa LTO? Di ba hindi? Well, di pa nga 1 oras eh. Inaabot ka ba ng ng ilang oras bago mo makuha yung resulta ng drug test mo sa LTO para sa lisensya? Papakita ko sa inyo ito yung description, how to use. Tingnan nyo, ito sa how to use.
Ito sabi. So pagkaihi, carefully dip the testing panel into the urine sample, ensuring that the urine does not come into contact with the plastic case of the test. Allow the test to absorb the urine for about 10 to 15 seconds. You will begin to see urine moving up the strips. After 15 seconds, remove the test from the urine and replace the protective cap. Lay the test clean on a flat surface. You can read negative test results as soon as they appear. Ito nga, wala pang 5 minutes ang sabi. Negative, eto lang. O kapag negative, eto lang. Ayan, yan. Negative. Double lines, parang buntis. Double lines, parang buntis. Pag negative, kahit faded, kahit faint, isabihin negative. Pag positive, may makikita kang isang line dito sa C. Yan, positive. Pag ganito, anong sinabi? Mag-intay ka pa hanggang 15 minutes. Bakit? Kasi it can be a false positive. Kasi mag-iintay ka hanggang 15 minutes. Ngayon, dahil sa pinakita ni Maharlo ka, bakit daw 2 minutes lang daw yan? What does that mean? 2 minutes lang kasi negative. Tanga. You can read negative results as soon as they appear. But, take note, may but ha. Sabihin, bagong statement na, bagong sentence na. Positive results must be read at least 5 minutes after removing from urine. All results shall be read within 10 minutes. Otherwise, a false reading may occur. Ibig sabihin, mga kotsero, immediately makikita mo kung negative. Immediately, ayan oh. Pag positive results, kailangan ibabad mo pa ng 5 minutes. Pag positive. UK pa to ha. UK brand. Negative sa cocaine. Tapos nakita niyo ba yung AVB Sara? Lahat eh. May cocaine, may shabu, may methamphetamine, cocaine, methamphetamine, ano sa marijuana? Alam mo tayo sa marijuana. Basta marijuana, etc. St. Luke's yan, guys, oh. St. Luke's. DOH. St. Luke's. THC. Ito, THC. THC. Yan. THC. Yan yung nakasulat doon. Okay. So, tira nyo, ito, nangyari na to before. Diba sigo sila na sigo ngayon? Drug test now, etc. Diba? Magpa-drug test na kayo ngayon na. Okay. Ganito ngayon. Naalala nyo ba si Digong? Umamin siya na nagmamariwana siya. Parinig ko sa inyo. Start at 8:30. Pero wala namang gumigising ng 8:30. Ideally, it should be 9. 9 o'clock daw. Tapos the next meeting would be lunch. Then 2:30. Then another one and 4:30. Apat lang pero kung every 30 minutes. Nakita man ninyo? It's a killing activity. And I think my age, ako hindi masyado. Kasi nagmamariwana ako para magising. Sa ibang di na kaya. Narinig niyo yan? Narinig niyo yan? Nagmamariwana ako eh. Tapos, mga kotsero, anong sinabi niya pagkatapos? Ganon ako. No, you don't bind me with your kung sabihin ninyo na joking or not, I do not mind. But it was, right? A joke. Well, it was a joke. Of course it was a joke. Thank you. Joke lang daw. Nobody can stop Joke. me from just doing my style. Minsan, sabi ninyo, misogynist ako, magbiro ako ng gano'n.
That's my style. It's too late to change. Style lang I want to naman. joke, I Rhetorical will joke. style lang niya. Jokin mo. Hindi. Ngayon, kung maniwala kayo, gago kayo. Thank you, sir. Hindi kaya ikaw yung gago kasi ikaw nag-joke ng ganun. Why will you joke like that as a president of the Philippines? Hindi ko yung gago. Anyway. Alam naman niya, presidente siya ng Pilipinas eh. Tapos mag-joke siya. Hindi nag-juts ako. Brut. Eto ngayon, bakit ko pinakita yan? Sige, sabihin natin. Let's play the devil's advocate. Joke lang, joke. Sige, joke. Okay, joke. Ano nangyari? Hinamon siya. Duterte family naman, oh. Drug test kayo. July 30, 2018. Oh, kayo dyan, mga Duterte. Kayo naman mag-drug test dito. Ano ba naman yan? Drug test na. Drug test for all. All the family members. Sabi, Opposition Senator Antonio Trillanes IV told reporters after he got tested for drugs at the Senate that Duterte and his family should follow suit. Dapat Office of the President ang una. Dapat si Duterte mismo. Para malaman ng taong bayan kung yung mismong namumuno ng war on drugs ay hindi impluwensyado ng illegal na droga. Sabi ni Trillanes. Sounds family, di ba? So, ngayon, Vic Rodriguez, are you taking the position of Antonio Trillanes? Ikaw na ang bagong Trillanes? Vic Rodriguez? Attorney Vic Rodriguez. Mind you. Huwag natin kalimutan yung pangalan, yung attorney na title, mga kotsero, pinaghirapan niya yan. Attorney Vic Rodriguez. Are you taking the stance of Antonio Trillanes? I don't think you're familiar with history. But anyway. Tapos, anong sagot niya? Depende kay presidente yan. Ang sabi ni ni Roque. Ni Harry. Attorney Harry, the caller. Ayan. Ang presidente halal ng bayan. Kung gusto magpa-drug test si presidente, gagawin niya. Pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Hoy, talaga? Ba't hindi mo sabihin yan ngayon kay Vic Rodriguez? Ba't kayo pa yung pasimuno? Di ba? Presidente pala, halal ng bayan, Attorney Harry. Ba't kayo ngayon ang pasimuno? What kind of a double standard is that? Roque initially refused to comment on Trillanes' latest statement about the president. He said the senator, a known critic of the president's anti-drug campaign, has declared many things that the palace has previously ignored. Mukhang totoo naman. Mukhang ignored nga. Mukhang ignored. Oo. So, ibig sabihin, pag kayo ang gumagawa, okay lang. Kapag kayo nag-aakusa na ang presidente ay bangag, okay lang. Pag kayo ang nag-aakusa na dapat magpa-drug test ang presidente, okay lang. Pero kapag kayo na ang siningil, hindi pwede. What kind of a BS double standard is that? December 6. Trillanes dares Duterte again to undergo drug test after marijuana joke. Sabi ni Trillanes. Too late! Bistado na siya na isa rin pala siyang durugista. Now, if he really wants to clear himself, I am again calling on him to take a drug test. Sabi ni Antonio Trillanes. Ano sinabi ng Malacanang? Ano sinabi ng Malacanang? Hindi niya papatulan yan. Sabi ng Malacanang. I think he should be the one who needs to undergo that. Hindi niya papatulan yun. Sabi ni Panelo. Iba na yung spokes nito, si Panelo na eh. Hindi kailangan. Talaga namang look at this person, this president, malakas. Sinabi naman niya sa atin kung ano yung diferensya sa kanya. Yung diferensya niya, di ba? Sinabi din niya, narcissist siya. Tapos ngayon, kayo yung magsisisigaw ng ganito? Digong, ikaw nga hindi nagpa-drug test eh. Tapos maniningil ka kay PBBM ng drug test. How hypocritical of you. What kind of a audacity are you?
The audacity. Tapos, syempre, yung mga kasama niyang ulalo, o di kinukonsinti pa siya. Ganon. Ganon. Ba't hindi kayo magpa-drug test kayo lahat? Sama-sama kayo. Diba? The audacity of you and your ilk to demand a drug test kay PBBM. Pero nung kayo yung dinemandan ng drug test, anong sinabi nyo? Bakit? Sino siya? Sino si Trillanes para mag-demand? Hindi pwede rin dapat sabihin sa inyo, sino kayo para mag-demand? Diba? Dapat ganoon eh. You should be able to take what you dish out. Kung ano yung kaya mo ibigay, dapat kaya mo rin tanggapin. Kung kaya niyo mang-insulto, dapat kaya niyo tumanggap ng insulto. Kung kayo ay sinabihan na magpa-drug test at hindi kayo nagpa-drug test, dapat pwede rin gawin ng presidente yan. Kayo nga hindi niyo ginawa. Sabi sa inyo mga kotsero the best answer to the Duterte Balahura supporters is Duterte himself. Bakit? Si Duterte is a man full of contradictions. And he usually contradicts himself more than anyone else. So mga kotsero, maraming po salamat sa inyong patuloy pag-support sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel at sa ating Facebook page. Paki-follow tayo dyan. And I'll see all of you tomorrow sa ating next Coach Jared Live. Bye everyone. See you tomorrow. Bye. Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?